Another netizen has posted in social media that Sala is wanted for the 2003 murder on Monca. Ang dami pala. Tapos ngayon, di umano, si Bato de la Rosa ay pinoprotektahan ng mayor. Sabi ni Mike Pilapil, binura ang comment ko. Nino! Hindi ako nagbablog dito, wala akong panahon magbura ng comment. At kung DDS man kayo, huwag kayong mag-alala, hindi ko pinapabura at pinapatanggal yung mga komento ninyo na hinahayaan lang namin dyan. So who exactly is Sala? And why would he protect Bato de la Rosa if true? Mayor, kung saan tumubo si Bato de la Rosa. No? Tapos ang sinasabi dito, kung totoo, sino si Sala? Bakit niya pinoprotektahan si Bato de la Rosa? Mayor ng lugar nila Bato de la Rosa. Sala was one of Rodrigo Duterte's principal operative in Davao Death Squad. DDS. Nako, mga DDS, sigaw nga kayo, sabay-sabay. DDS! Oh, dali, sigaw kayo. DDS ako! Proud DDS ako! Ito pala ang ibig sabihin ng DDS, oh. Davao Death Squad. Ano? Proud na proud pa naman yung mga DDS. Harboring, harboring of criminal yan. Pagka lumabas yung warrant of arrest ni Bato de la Rosa, ganyan na nga po yan, Sir Jorge Edralin. His name is one of the Arturo Las Cañas affidavit. Kaya naman pala, mga kababayan. Kaya, sa nakikita ko din mga boss chipa mo, sir, hindi lalabas talaga ng Pilipinas si Bato. Kasi mas safe siya No, kung nasa Davao siya merong mga ganyan kung sakaling totoo merong mga ganyan may mga supporter, may mga tutulong sa kanila. Naalala nyo? Iyong si Torion. Di ba si Torion din ang kanyang abogado? Si Torion di ba harang-harang doon sa KOJC para wag makuha si Buloyski? Parang ganito din to, di umano kung sakali. Na totoo, itong pinoprotektahan daw ng mayor ng lungsod na kung saan tumubo si Bato de la Rosa. Mga bossing. Ngayon, biruin mo. Sabi dito, mga kababayan, sa interview kay Atty. Cristina Conti, mga bossing, ay de la Rosa. May impormasyon mo ba natatanggap ang kampo niyo tungkol dito? Alam nyo, gaya pa rin dati, confidential ang mga dokumento ng ICC hanggang confidential. Alam niyo po, yan ang tumatakbo malamang sa isip ni Bato de la Rosa at nung kampo ni Bato de la Rosa. Ayaw sabihin sa atin kasi ang gagawin na estilo nila dyan ay kagaya nung sa dating Pangulong Duterte. Na tipong tolero tayo, hindi natin alam na may warrant of arrest o ano ba talaga. Hindi natin alam kung pauuwiin o pag-i-stayin ng Hong Kong ang dating Pangulo. Mas nanaig po sa kanila. Nako, walang warrant o para si Pangulong Duterte o dating Pangulo. Ayun. Corner sa pintuan ng eroplano. Kung pwede nga lang kung same eroplano din ang pwedeng mag-attend doon sa Netherlands, baka paglabas po ng pintuan ng eroplano ng dating Pangulo, sige, pasok ka na ulit. No? Aalis na ulit tayo, iba Tsaka kailangan pang basahan ng mga Miranda rights ni General Torre. ang hindi dinidisclose ang nasa website walang authority to release it. Kasi check ko lang ng website, hindi pa rin nila public kumbaga. Kasi nga nagtatago, tumatakas. Kaya siguro ilalabas siya kapag para mas maging smooth. Alam din nila Bato de la Rosa na totoo yan, mga bossing. Kaya nga hindi pumapasok sa Senado. Bato de la Rosa. So, ang dito hindi officially disclosed kay Harry Roque ang bagay dahil hindi naman siya privy to the documents. And pangalawa, Epal lang si Harry Roque. sabihin na natin, nagkakagulo tayo, meron ba o wala? Kaya mukhang ito, meron talaga. Ayan. Sabi nga ni Atty. Cristina Conti, mga bossing hindi dito pag-uusapan kung meron ba o wala. Kasi meron talaga. Ang dapat pinag-uusapan dito,
kung kailan daw ho, mga kababayan. Yun lang. Kasi kung meron o wala, hindi na pag-uusapan yun. Meron talaga. Oh, Kaya, huwag na natin pag-usapan, kumbaga kung ayaw o baka wala. Ang tanong na naman ay kailan at paano ma-implement. diba? Ayun. So ano po ang reaksyon ninyo sa payo ni Attorney Harry Roque kay Senator Bato na magpaposas na lang at humiling ng sanctuary sa Korte Suprema? Yan yung sinasabi ko, di ba? Sabi ni Roque, magpasposas ka na dyan. No, dyan sa Pilipinas. Magpa-aresto ka na, sumuko ka na dyan sa Pilipinas. May ano talaga yan, may kanyang possibility naman isang may nagsuhan ng warrant. Nawawaya ni ni Presidente Duterte ng nakaraan. Pero of course, when time and place, patungkol dyan, pero kung unsolicited advice lang naman, kaya lang din naman kaming nagbibigay lang ng payo, ako nga mag-submit na lang siya sa jurisdiction. Kasi, lalo na sa natitulong pag-decide, Ano, tingin ko, mga kababayan, itong si Bato de la Rosa, no? It's either manlalaban or talagang tutuluyan niya yung pagtatago niya. Tingin nyo, kapag ka nakakita na to, kunyari, talagang official na may warrant of arrest at nakita na si Bato de la Rosa, tingin niya maglalaban to? Ay, wag naman po sanang manlaban sana. No? Oo. Wag naman po sanang manlaban sana si Bato de la Rosa. Sayang ang buhay, no? Kailangan nakakarinig ng payo si Bato de la Rosa, mga boss de Pamoser eh. Oh, na pwede naman po siyang bisitahin ng kanyang mga kaanak doon sa ICC. No? Isang oras, yan. Isang oras kada araw, hindi na masama. At nandoon, magagampanan niya yung pangako niya doon sa mga DDS na bibisitahin niya ang dating Pangulong Duterte. Kaya, Bato de la Rosa, kung mapapakinggan mo kami, mahalin mo ang buhay mo. Huwag ka po sanang maglaban sana. No? Ulitin ko, Bato huwag ka pong manlabang ka sana. Okay? Sayang ang buhay, sir. No? Mabibisita ka naman ng iyong mga kaanak. Mahal mo sa buhay. Pati yung apo mo. Panigurado yan, mabibigyan yan ng visa para makapasok. May dahilan naman sila para pumunta doon sa ICC, para pumasok sa ICC. Mga first family mo pa naman yan Di ba sila Pulong Duterte, yung asawa ni dating Pangulong Duterte. Di ba? Nakakapasok at nabibisita ang dating Pangulo. Tsaka at least meron kayo, pwede kayong mag-yearly reunion doon. Sama-sama yung mga kaanak, di ba? Tsaka balita ko, may bagong kosa kayo doon kung sakali. No? Na galing ibang bansa. Di ba? Bago tayo matapos, Senator Bato de la Rosa, no? Kung saan ka man nagtatago, sabi, hindi daw at wala pang nagtago ang hindi nahuli. Kung sakali man na ikaw ay makita, no, matunton at meron na talaga na warrant of arrest para sa iyo, huwag ka sanang manlaban